Ating pag-usapan ngayon, no, itong nababalitang pagbabalik muli ni Naoya Inoue dito sa Amerika sa buwan ng Setyembre. At dito ay nagbigay linaw ang tumatayong manager ngayon ng Hapon na si Ohashi. At ayon pa dito kay Ohashi, itong araw ay may sasakatuparan na, no, sa buwan ng Setyembre sa isang kondisyon. Una ay sa oras raw na itong si Inoue ay lalaban sa Amerika, ay kailangan pa rin raw ay lahat ng laban na gagawin ni Inoue sa nasabing lugar ay alinsunod pa rin, no, dito sa Japan Boxing Commission. Sa madaling salita, yung batas pa rin ng Japan patungkol sa boxing ang masusunod sa oras na itong si Inoue ay dadayo na, no, dito sa Las Vegas. Okay? At ano-ano nga ba, no, itong mga patakaran na ina-apply ng Japan Boxing Commission para kay Inoue? Una, pinapayagan po, no, sa Japan Boxing Commission ang paglalagay ng tape, okay, bago ang hand wrap. Ito ay pinagbabawal po ngayon, no, sa Amerika. Okay, so ito ay magagawa pa rin ni Inoue. Sa madaling salita ay pwede ito maglagay ng unlimited tape directly sa mismong balat ng kamao nito bago ang hand wrap. Pangalawa, pag i-inject, no, ng chemical kagaya ng pain reliever, na kusan sa Japan po kasi ay pinapayagan naman ang pag-i-inject ng pain reliever, no, as long as meron itong clearance sa doktor. Okay, kung maalala po, itong si Manny Pacquiao ay hindi po pinayagang mag-inject noon ng pain reliever, no, sa naging laban nito noon kay Floyd Mayweather. Okay, dahil ito nga po ay pinagbabawal sa Amerika. Pangatlo na rules, no, na malayang nagagawa ni Inoue sa ilalim ng Japan Boxing Commission ay yung privacy na pagkuha ng dugo, okay, patungkol sa drug test. Sa Japan po kasi ay hindi na po kailangang i-video pa yung pagkuha ng blood sample sa mga atleta. Sa madaling salita, halos wala pong magbabago sa oras na dumayo na sa Amerika itong si Inoue. Dahil ang lahat ng sequence ng gagawin nito ay sa ilalim pa rin ng Japan Boxing Commission. Ito, obviously, ay magkakaroon po ng kaliwat kanang batikos mula sa mainstream, no? Ganun pa man, wala po tayo magagawa sa ngayon dahil itong si Inoue po talaga ay mataas ang demand, hindi lamang sa Asia, maging sa buong Amerika. Marahil ang lahat ng ito ay maiimbestigahan lamang sa oras na matalo ang Hapon o sa darating na laban ito ngayong Mayo 6. Dahil kung sakali nga po na ito ay ma-upset ni Luis Nery, dito na po, no, lalabas yung mga investigasyon. At sa nasabing rematch clause, na kung sakali nga, no, na matalo itong si Inoue, ay hindi na po ito makakakuha ng special treatment. Wala na pong nakasaad kung sa Japan muli lalaban itong si Inoue para sa rematch kung sakali nga po na ito ay matalo kay Nery. Kaya at lahat ng ito ay maaari nang maimbestigahan sa oras na matalo ang Hapon. Amerika po ay mahigpit patungkol sa mga ipinagbabawal na kemikal at sa oras na ito ay mapatunayan ay maaari nga pong maban, no, itong si Inoue, hindi lamang sa Amerika, no, maging sa mga sanctioning bodies. Maaari pong ito ay hindi na makakuha ng mga titulo kagaya na lamang ng WBC, WBO, IBF at yung WBA na siyang mga tinatawag na major belts.